Okay mga lods, 2 for 1 tayo ngayon sa mga DDS. Grabe talaga. Alam niyo mga lods, malapit na talagang magpasko. Kasi kikita na naman ako sa pagko-content sa mga tao na 'to. Isang malaking shoutouts muna kay Kaliodi. Si Kaliodi kung hindi niyo na itatanong, naku anong nangyari kay Kaliodi, nung 2022 siya ay tumakbo bilang presidente. Sila ni, Sir Luc Espiritu. Tama ba ako Kaliodi? Sana manalo ka sa susunod. Ah, Nagpunta ako sa Kamanggagawa yung base Kong Eli Kong Eli, si Kong Eli. Ewan ko kung related kayo do'n, Kalyodi, pero sana ma-meet ko kayo at baka makadebate, puwede rin, 'di ba? Puwede rin, why not, why not? Kasi dumayo ako ng debate do'n sa kila Eli, tapos maganda naman. Kalaban ko si Dalawang Sentimo and nando'n si Attorney Du, it's a fun activity. Maraming salamat sa pag-welcome sa'kin, sana maka-attend ulit ako. You know me, I like talking to people. Hindi niyo lang kung hindi niyo naitatanong. Pero ibang level kasi siyempre si Kaliodi dahil, kung sa makabayan lang ang usapan, number 1 na itong si Kaliodi. Palakpakan natin siya. Now, kung hindi niyo naitatanong, sa November 30 kasi merong Trillion March Rally ng mga, tapos na yung INC, nag-try mag-hijack yung mga DDS support, 'di ba yung sa EDSA nila hindi sila pinayagan. Ngayon naman ang yung mga left-leaning or yung mga liberals and yung mga naniniwala sa liberal politics ay magkakaroon sila ng trillion peso march sa EDSA nitong, sa EDSA ba or sa Luneta? I'm not sure kung saan, basta magkakaroon sila nitong November 30. Now, si Kaliodi ay nanawagan siya na mag-bloods na damit at magsuot ng balaklava. So yung balaklava yung sinusuot ng mga riders, yung takip yung muka. But may ordinance kasi ang Manila ngayon. So Kaliodi, I'm not sure kung pwede yan sa Manila. Pero sa EDSA naman siguro pwede. Why not Choconut, di ba? At saka, afforded naman tayo ng isang peaceful rally ng ating constitution. As long as it's peaceful, like yung ginawa nitong huli nung September 21 at ng mga INC, pwede kahit anong suot mo, walang problema doon, di ba? Pero may ordinance kasi sa Manila. So I don't know kung meron silang Luneta na meeting place kasi dati sa Luneta, I'm not sure kung saan kasi yung dito sa ano na to. Pero natatawa lang ako kasi binanatan agad siya ni Banat Bay at saka ni Sir Jack, 'di ba? Hindi ko lang sure dun sa mga irrelevant na Banateros kasi totoo lang si Banat Bay lang naman yung kilala sa Banateros, 'di ba? Yung iba, ako kilala ko yung iba kasi wala naman akong choice, kasi kino-content ko sila, Pero kayo, sigurado si Banat Bay lang yung kilala niyo kasi siya talaga yung malakas humalik sa tiwa ng puwet ni Duterte, 'di ba? So, tinag niya agad yung PNP as if naman bawal magsuot ng ganyan. Tandaan mo, nung September 21, 'di ba? Ganyan din yung pinasuot pinasuot ng mga organizer nung sa Liwasang Bonifacio tsaka sa Luneta, 'di ba? Oh. Tas ngayon bawal na pag sila na. Anong katarantaduhan to, Banat Bay, 'di ba? So, ano to hipokrito tong tao na to si Banat Bay. Pag sila pwede, pag iba hindi. Anong pake mo? Kasi nga, supot na kasi yung DDS movement. Tanggapin nyo na kasi. Malakas pa si Sara sa iba yung part ng Pilipinas, pero hindi na sa lahat. Kung dati, kung dati favorite siyang manalo, ngayon siguro slight favorite na lang. Kasi may Vico Soto na di ba? Si Lenny hindi pa nag-declare or wala pang third force na pwedeng suportahan ng Dilaw, ng Pink, ng Tulfo, ng ano pa ba, Apologies, 'di ba? So kailangan lang nila ng isang candidate na rarally sila except si Sara Duterte. Ito ang sad reality, Banat Bay. Marami ng at saka ito pa. Ang Gen Z ngayon, ang
voter 2 na dapat niyong ligawan. Ang problema, hindi niyo maliligawan ng Gen Z. Di nagagana yung ad hominem, di nagagana yung mga bla 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 nyo na maraming tahimik ng Davao. Hindi na ganon. Iba na yan. Pagdating ng 2028, yung mga 15 years old ngayon, they will be voters. And I believe in my hearts of hearts na lalabas sila. Ano yung ano ko doon? Lalabas sila para bumoto. Ano yung basis ko doon? Yung Gen Z voters ngayon was the most unpredictable. Sila yung unpredictable! Nung 2025 election, sila yung nagkagulatan. Uy, meron palang mga Gen Z voters dito. And that will change everything. Game changer yan. Believe me. Now, etong mga Gen Z voters na to, they are fed up. They are fed up with corruption. Diba? So, I'm... minsan, siguro some of you knows the allegations sa akin. You know, I would like to slightly acknowledge those allegations na I never meant to be part of anything na would try to ruin the country. Hindi. Kung mali yung sinusuportahan ko, I apologize. But I'm doing my best. I'm just trying to do my best every day. At yun nga, siguro ito mga munting debunk na to, sana makatulong sa inyo sa pagpili nyo sa 2028. I'm not endorsing anyone. Not si Tulfo, not si Lenny, not even si Boss Martin. Yun ang Boss Martin. Yan, gusto ko yan eh. Gusto ko magalit sila sa akin dyan sa sinasabi ko na yan. And I don't give a fuck about them. But I care about who you will choose. Sana lang you choose wisely. Kasi, natatakot ng mga DDS ngayon pagdating ng 2020. Di na sila makaintay. So, itong mga ganitong galawan kasi, ang gusto kasi nila Kaliodi, dalawa yung magre-resign. Kaliwat kanan. Ay! Si Sara tsaka si Marcos. Unity team, essentially, di ba? Kasi the liberal force will never ever join the DDS faction. The apologies section, baka pwede pa. Kasi may machinery ngayon ng apologies mga Marcoses. And you know, the Marcoses are political survivors. We don't know about the Dutertes. The Dutertes are deteriorating quick. China, help us! It's not gonna happen, sorry. Anyway, after nito, bumanat uli si Sir Jack. Isa pang, relatively relevant sa mundo ng mga DDS. Sabi niya ganon, PNP at Yorme, rally po yan ng mga kakampuke. Putang ina, dilawan at okay, may nag-red tag pa. Alam mo, ikaw, Sir Jack, sabi ko sa'yo, ang nililigawan mo lang dyan yung mga DDS na followers mo. After nyan, mawawala na yan. Diba? Kasi yung iba dyan, hindi naman yan, mga matatanda pa yung nakikinig sa'yo, pero mauubos din yan balang araw. Meaning to say, magigising din yan. Hindi man, not saying na pupunta sila sa akin. I'm just saying na, mamumulat din yan sa katotohanan and they will choose wisely. Hindi na sila pipili ng galing sa political dynasty. At loyalista ha, wala pong DDS na pupunta dyan. Okay, edi maganda. Walang maasim doon. Walang maasim doon. Inang-ina. Parang utang na loob, ay walang pupuntang DDS. Alam nyo ba? Alam nyo ba? Ano nangyari nung huling DDS, nung sumama dun sa mga DDS? Pucha, nakipagsuntukan sila dun sa mga dilawan. Sila, yung babaeng may baylo sa kilikili. Nakalimutan ko yung pangalan nun. And yung isa na burug-burug yung pagmumuka. Dinidescribe ko lang itong mga to kasi lagi naman nila akong kinukutsa eh. So siguro pwede ko na rin silang kutsain, di ba? Kutsaan kami, wala namang problema dun eh. Hindi ko naman sila inaano eh. Nagdidebunk lang ako rito eh. Like, pero yung isang lalaki na yon, yung parang nakalimutan ko yung pangalan, my God, sorry. Nawala sa isip ko yung pangalan nila kasi ganun sila ka-irrelevant. Okay? Wala pong DDS na pupunta dyan. Sigurado magulo ulit yan. Tulad nung September 21, hindi naman sila Kaliodi yun ng gulo dun eh. Sira ba ulo mo? Di ba alam mo kung sino yung nahuli doon? Yung pinagbibintangan doon? Yung mga DDS.
Ay, eto pala. Di ba mga DDS yon? Saan galing si Boy Lighter? Di ba galing ng Liwasang Bonifacio yon? Legit to ano to pwede nyong i-fact check to. Di ba mga DDS yung mga nagsimula ng gulo doon, di ba? Tanga ka ba? Putang tragis to ba? Tao na to talaga. Alam mo, tapos yung mga kabaro ni Calyodi, yung mga liberals, nasa edge nakikimura sa corruption, pero hindi sila nanggugulo. 'Di ba? At nasaktan ano yan, namatay. Sila din ulit. Kaya dapat maging alerto po kayo. Huwag mong asahan na ang lalaban diyan ay ang papalag diyan ay yung mga yung mga walang gagawin diyan ng tawag dito ang dilaw. Hindi yan magmamarcha sa Malacanang tulad nung ginawa nung mga tagaliwasang Bonifacio. Kaya nga kami nag-debate noon nung mga kamanggagawa. Kasi we want to know the real problem. Okay? Violence, ito yung natutunan ko dun sa discussion na yun. Violence is not inherently bad. Violence is something that you use as a last resort. It's not a moral standard, okay? It is what keeps morality in check, di ba? That's why we allow the government to control violence because we are in the assumption that they're going to do their job in good faith. That is what the Constitution is saying, di ba? Etong mga idiot clowns na to is saying na yung pagsusuot ng damit at saka yung pagsusuot ng balaklava is already violence. It's not. Wala pa yan. Peaceful rally pa lang yan. Mainit, Sir Jack. Ayaw nila mapawisan, di ba? Anyway, Calyodi, I'll see you soon, I guess. Yun lang naman po yung sa akin for today, mga lods.